matutunan natin at makilala, malaman ang kanilang function sa katawan ng ating Panginoon. At loobin ng Diyos, pagtapos ng elder, deacon naman, tapos pastor, tapos bilang believer o bilang papakagi, confessing ng iglesia. So, malayo-layo ang ating lalakbay. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Timoteo. First Timothy chapter 3. Ating babasahin ay mula talatang 1 hanggang 7. Ang ating susitalata ay nasa verse 1, unang talata. First Timothy chapter 3, verse 1 to 7, ganito sabi, tapat ang salita, kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang obispo ay walang kapitasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panakuhin, mahusay magturo, hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaaway, at hindi maibigin sa salapi. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak, at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? Hindi isang bagong hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng diablo. Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo mula sa mga nasa labas. Baka siya mahulog sa kahihiyan at tita ng diablo. Salamat at purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Naway gabayan niya tayo ating pag-aaral. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag po ang pinag-uusapan ay patungkol sa pamumuno, kadalasan ang naiisip ng tao ay kapangyarihan. Ang naiisip kagad ay posisyon. Ang naiisip ay pribilehiyo. Na sa mundong ito, ang pamumuno ay karaniwang nakikita bilang pagkakataon na maghari, mag-utos, at makilala. Pero sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, malaki po ang pagkakaiba nun. Ibang-iba. Dahil ang pamumuno sa iglesia ay hindi tungkol sa paghahari. Para makilala ka. Para maging ikaw ay maghari, kundi ang pamumuno ay tungkol sa paglilingkod. Kaya nga po napakahalaga rito ng sinabi ni Apostol Pablo. At kanino niya sinabi yan? Sinabi niya yan kay Timoteo. Again, sa ating key text, sabi niya sa verse 1, tapat ang salita, kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, meaning overseer, Tagalog, tagapangasiwa. At ang mga elders ay mayroong pananagutan na pangasiwaan ang gawain ng iglesia. Ano sabi pa? Siya o sila ay nagnanais ng mabuting gawain. Narito po mga kapatid, hindi po sinabi ni Pablo na mabuti ang posisyon. Mabuti ang titulo na mayroon sila. Kundi mabuti
ang gawain. Para siyang isang guro na ang isang tunay na guro ay hindi nagtuturo dahil gusto lang niya na meron siyang title o titulo ng pagiging teacher. O gusto lang niya na siya ay igalang ng kaniyang mga estudyante. Ginagawa niya iyon bilang guro dahil meron siyang hangarin. Ang kanyang hangarin ay yung kanyang mga estudyante ay matuto. Yung kanyang mga estudyante ay lumagpo sa kaalaman. At yung kanyang mga estudyante ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya siya nagtuturo. Ganoon din po ang elder sa church. Hindi siya inilagay ng Diyos para sa mabuting pangalan, kundi para sa mabuting gawain ng paggabay, ng pag-aalaga at pangunguna sa bayan ng Diyos sa kanyang iglesia. At dito natin makikita, mga kapatid, ang bigat ng bagay na ito sa ating pinag-aaralan. Dahil kapag ang isang elder ay tapat sa kanyang tungkulin, merong output yan o magandang resulta yan. Ang resulta ay napapalago ang iglesia ng Diyos. Ngunit, kapag sila ay pabaya, nagiging pabaya sa kanilang tungkulin, na aapektuhan ang buong katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po na ang pagiging elder, listen, ay hindi po basta-basta. Ang pagiging elder ay hindi po biro na tungkulin. Ay binigay, iniatang sa kanila ng ating Diyos. At bilang iglesia, mahalaga rin po na ating maunawaan ang bagay na ito. Dahil ang pagtawag ng Diyos sa mga elder ay makita natin na yan ay hindi iba sa atin, kundi kaugnay din nito yung ating pagkatawag. Wala na pala yung mikropono. Palit lang tayo sa lemon. Sana. Kaugnay din tayo sa pagkatawag. Na tayo'y bahagi rin ng kanilang paglilingkod. Sa pamamagitan ng ating pananalangin sa kanila, sa pamamagitan ng ating pakikinig sa kanilang pamumuno o pagsunod sa kanilang pamumuno, na tayo ay makikipagtulungan sa kanilang pangangalaga sa atin bilang iglesia. Na kung mabuti ang gawain ng isang elder, ng ating mga elder, dapat din nating maramdaman yung mabuting bahagi ng pagiging miyembro o pagiging confessing member ng iglesia. Kaya sisimulan natin ang ating series tungkol dito sa eldership. Ang una nating bibigyang diing paksa at nakita natin mula sa ating e-text, yung verse 1, ito ang ating ginawang paksa, ang pagtawag at gawain ng elder. Kung saan ating pag-aaralan o makikita ang dalawang bagay na una, ang pagiging elder ay isang mabuting gawain. Again, ang pagiging elder ay isang mabuting gawain. Pangalawa, na ito ay hindi ambisyon, kundi pagtawag ng Diyos. Again, na ito ay hindi ambisyon, kundi pagtawag ng Diyos. Tingnan natin ang una.
Again, kung babalikan natin ang ating susing talata, sinabi din ni Pablo sa verse 1, tapat ang salita, kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. So dito po, mga kapatid, malinaw na ipinapakita sa atin ang salita ng Diyos na ang pagiging elder ay hindi isang mabigat na pasanin lamang, kundi ito po ay isang mabuting gawain, mabuti sapagkat ito po ay tumutugon sa mataas na panawagan. Listen, mataas na panawagan ng Diyos na kanilang pangalagaan ang kaniyang iglesia. At ang ginamit mong salita dito ay kalos sa Greek, na nangangahulugang noble, noble task, or excellent. Ibig pong sabihin nun, ito po ay isang gawain na marangal, gawain na maganda, at gawain na karapat dapat hangarin. Sinabi mong hangarin, meron kang pananabik, meron kang sigasig. Hindi po ito katulad ng hangarin sa makamundong posisyon na nakabatay sa ambisyon at kapangyarihan, kundi ito po ay nakabatay sa isang hangarin na nagmumula sa pag-ibig sa Diyos. Listen, elder, ito'y nakabatay sa ating pag-ibig sa Diyos at sa kanyang iglesia. Ngayon, dapat po nating maunawaan na ang tungkulin ng isang elder ay isang mabuting gawain. Bakit? Dahil ito po ay nakaugat mismo sa ministeryo ng ating dakilang pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ng elder ay tinatawag upang magbantay ng kawan, magturo ng katotohanan, at magbigay proteksyon laban sa panganib ng mga maling katuruan at kasalanan. Yan ay mababasa natin sa Acts chapter 20, verse 28 to 30. Kaya tanong na, ano pa ba ang mas hihigit na karangalan, kundi ang maging kasangkapan ng Panginoon upang kanilang mapatatag ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sa toong buhay lang po, halimbawa mayroong isang elder na matapos yung kanyang mahabang araw ng pagtatrabaho, ay tinawag siya para kanyang dalawin yung miyembro na mayroong sakit o miyembro na mayroong karamdaman. Kahit pagod siya, pumunta siya at nagdala siya ng comfort mula sa salita ng Diyos at nanalangin para doon sa may sakit. Na sa simpleng gawain iyon, nadama ng kapatiran ang pag-ibig at pangangalaga ni Kristo sa kanya. Ano pa po? Sila po ang nagpapanatili ng kaayusan sa iglesia at nakikipagtulungan sa ministro ng salita ng Diyos at mga diakono upang maging maayos ang ating pagsamba sa Diyos. Katuwang para sa buhay iglesia. Ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Sila po ang nagpapairal ng disiplina sa pag-ibig upang yung mga kapatid natin na nalilihis ng landas ay maibalik sa tamang landas. Sinasabi ng Hebrews chapter 12 verse 9 to 11. At sila po ay tinawag, sila ay nagbibigay rin, makita dapat sa kanila ang mabuting halimbawa ng pamumuhay. Yang mabuting halimbawa ng pamumuhay na iyan ay hindi lamang sa iglesia, sa loob ng church, kundi maging sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho,
sa kanilang paligid, sa kanilang pakikitungo sa kapwa. Makikita ang integridad at kabanalan na nagsisilbing gabay at patutuo sa ating lahat. Yan sinasabi ng 1 Peter chapter 5 verse 3. Kaya mga kapatid, ito yung tanong, ito, hindi po ba ito ay mabuting gawain? Sa oras na ang oras, lakas, at sakripisyo ng elder ay nagiging daluyan ng pagpapala, ng daluyan ng biyaya ng Diyos para sa atin bilang iglesia. Sa kabilang banda, sa mga kalalakihan, rito nga sa Baseco, at kahit sa Rizal, siyang mga mission field natin, at kayo rin dyan sa Bulacan, mga kalalakihan pa tayo, soon to be o maaaring maging elder balang araw. At kayo rin dyan sa Albuera Leyte. Dapat din nating tanungin ang ating sarili kung naririnig natin o meron tayong paghahangad sa bagay na ito ay tanungin natin ang ating sarili kung handa ba tayo na hangarin ang ganitong klase ng gawain. Banal na gawain. Hindi po para yan sa dangal, kundi dahil ito po ay mabuting gawain. At ito ay siyang kalooban sa atin ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang iglesia. Iyan ang mabuting gawain, na ang pagiging elder ay isang mabuting gawain. Pangalawa, na ito ay hindi ambisyon, kundi pagtawag ng Diyos. Magandang malinaw yan. Na hindi ambisyon. Again, sabi ni Pablo sa ating key text, babasahin ko ulit. Tapat ang salita. Kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. At ginamit naman po rito na salita sa Greek ay oregomai. Oregomai. Nang ibig sabihin, mag-abot ng kamay. At sa mas lalim na diwa ay senserong maghangal. Sincere desire. Kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo. Dito po, ipinapahayag na ang hangarin para sa tungkulin ng elder ay isang taos-pusong paghahangad. Hindi lamang po ito panandaliang kagustuhan. Na sa unang tingin, maaari pong isipin ng ilan na ito ay simpleng personal ambition. Ngunit kung susuriin nating mabuti mga kapatid, ang salita ay hindi po tumutukoy sa makasariling paghahangad ng titulo o ng kapangyarihan. Hindi ito po ay senserong pananabik na tugunin ang panawagan ng Diyos sa kanila. May senserong pananabik, paghahangad na kanilang gaganapin yung kanilang tawag sa Diyos. Kaya nga po mahalaga ang paalala ng salita ng Diyos sa atin bilang mga elder, na ang pagka-elder ay hindi isang katungkulang dapat ipagmalaki. Katungkulang dapat ipagyabang. Para bang ako ang elder dito, ako ang pastor. Sa halip, ito po ay isang banal na pagtatalaga
na ang tunay na elder ay hindi self-appointed, kundi sila'y tinatawag at iniluluklok ng Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang iglesia. At yan ay consistent sa church order. Kung titignan nga natin ang kasulatan, makikita natin paulit-ulit, hindi ba, na pinapakita ng Diyos na ang kanyang pagtawag ay hindi nakabatay sa ambisyon ng tao. O hindi yan nakabatay maging sa sarili niyang karanasan. O nakabatay sa sarili niyang kakayahan. Paulit-ulit yan. At meron tayong mga examples sa kasulatan na katulad. At yan ang pattern. Kagaya ni Moises. Diba sa Exodus chapter 3 hanggang 4. Diba nang tawagin ng Diyos si Moises mula roon sa nagliliyab na puno, ang reaksyon ni Moises, nagdahilan siya. Nang paulit-ulit, sabi niya sa chapter 3 verse 11, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sabi rin niya sa chapter 4 verse 10, na siya hindi marunong magsalita. Na siya ay hindi mahusay magsalita. At dito mga kapatid, pinapakita o makikita na hindi niya hinangat ang posisyon. Hindi siya nag-ambisyon. Doon sa tungkulin. Sa halip, nakita niya ang kanyang kahinaan at kawalan ng kakayahan. Ngunit ano ang tugon ng Diyos sa kanya? Kung sabihin ngayon, sa verse 12, sa Exodus chapter 3 verse 12, ano sabi ng Panginoon? Ako'y makakasama mo. Ganun din si Jeremiah. Nang ipahayag ng Diyos ang kanyang pagtawag, agad siyang nagdahilan, hindi ba? Sabi nga niya dun sa verse 6, Jeremiah chapter 1 verse 6, sabi niya, Panginoong Diyos, tignan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ngunit anong ginawa ng Diyos? Itinama ng Diyos yung kanyang maling pag-iisip. Sabi niya, sabi sa verse 7 hanggang 8, sabi ng Panginoon sa kanya, huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan. Sapagkat saan man kita suguin, ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin mo, huwag kang matakot sa kanila. Sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo. So anong ibig sabihin nito? Anong ini-imply nito? Hindi po nakabatay sa kakayahan o sa karanasan o sa ambisyon ni Jeremiah ang pagtawag ng Diyos. Hindi iyan ay nakabatay sa presensya at sa kapangyarihan ng Diyos. Makikita rin natin iyan sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus. Iyan ang pattern. Nakaramihan po sa kanila, alam natin, sila ay mga mangingisda. Walang mataas na pinag-aralan at malalayo sa inaasahang leader. Subalit, sila po ang ginamit ng Diyos upang upang dalhin ang mabuting balita. Kasi sabi ng Acts chapter 1 verse 8, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nakarating nga rin sa atin mabuting balita ng Diyos. Pinapakita na ang kanilang lakas ay hindi sa sarili nilang talino o ambisyon, kundi ito'y nagmumula sa Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon Yesus. Bago siya umakyat sa kanang luklukan ng kanyang Ama, kanyang ibibigay
sa kanila. Sabi nga ni Alexander Strauch sa kanyang librong Biblical Eldership, and I quote, sabi niya, eldership is not a position for self-promotion, but a sacred calling from God to serve His people. Sa ngayon po, meron tayong steering committee sa mga mission field. Sila po ang katuwang ng ating iglesia sa pagtutok at paggabay sa mga gawain dito sa Baseco. At gayon din sa Laguna. At kung loloobin nga ng Diyos, sila rin ang maaaring mahubog at maging karapat-dapat na maglingkod bilang mga opisyal ng iglesia sa hinaharap. Sana isa sa kanila ay hanggarin ang pagiging elder. Steering committee. Baseco. Panalangin namin, isa sa inyo o dalawa, pamarin ninyo ang mabuting gawain. Ngunit dapat po nating maunawaan na ang ganitong tungkulin ay hindi lamang basta posisyon na inaasam o isang title na maaaring ipagpala. Dahil ang pagka-elder ay isang banal na pagtatalaga mula sa Diyos. Kaya ang mga lalaking maaaring ihalal ay dapat ipakita ang tunay na pagkatawag. Isang pusong handang maglingkod, listen, isang pusong handang maglingkod, magpasan ng responsibilidad at higit sa lahat, magtiwala sa biyaya ng Diyos. Maglilingkod ng may katapatan, handang magsakripisyo, higit sa lahat, magtitiwala ka sa biyaya ng Diyos. Dapat po ganito ang isinasapuso ng sino mang nagnanais o naghahangad ng mabuting gawain. Yan ay patay sa paalala sa atin ng ating key text na pinag-aaralan sa verse 1. Tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Sa aking pagtatapos sa huli, tandaan natin na ang lakas ng elder ay hindi naggagaling o nagmumula sa kanyang sarili. Ito'y naggagaling kay Kristo. Siyang magbibigay sa atin, sa inyo, mga lingkod bilang elder ng lakas. Walang ibang kundi ang ating unang pastor. Na sinabi ng 1 Peter chapter 5, verse 4. At tayo bilang mga membro, kanilang nasasakupan para sa ating kongregasyon. Kayo sa Bulacan, ipanalangin natin ang ating mga elders. Panalangin natin sila para sila ay patuloy na maging tapat sa kanilang tungkulin. Sundin po natin ang kanilang pamumuno. Sinasabi ng Hebrews chapter 13 verse 17 na kapag po ito ay ginawa natin ng may kagalakan at hindi may reklamo, magiging kapakinabangan ito hindi lamang po sa kanila kundi lalong-lalo na sa atin mismo
bilang miyembro ng iglesia, sapagkat ang kanilang paglingkod, pagkagayon ang nangyari, nagiging magaan para sa kanila ang kanilang tungkulin at nagiging masaya sila. Napupuno sila ng kagalakan na maglingkod sa Panginoon kapag kaganoon ang ginawa natin. Sinunod natin sila. Pinapakinggan natin sila. Yan ang magiging bunga ng iglesia para sa iglesia. Magiging mabunga kanilang paglilingkod. Well, kay dali nating sabihin, mahalaga ang mga elder. Pero ang tanong, totoo po ba na dinadala natin ang ating mga elder sa panalangin? O gabi-gabi. Ipinapanalangin ba natin sila? Sabi ng Biblia, ipanalangin natin sila. Ngunit sino? Totoo ba na sila'y ating ipinapanalangin? Sabi rin, pasakop at makinig. Pero minsan, totoo po minsan, mas mabigat pa ang salita ng social media influencer kaysa sa payo ng elder. Pagdating naman sa pakikiisa, sa halip na maibsa ng bigat ng kanilang gawain o tungkulin, tayo paminsan ang nagdadagdag ng pasanin dahil sa ating kawalan ng suporta. At yung paggalang at pasasalamat, aminin natin. Madali tayong magreklamo sa kanilang pagkukulang. Pero bihira nating pasalamatan ang kanilang mga sakripisyo. Para bang natural lang na sila'y magpuyat, magdala ng pasanin at magtiis ng problema natin. Parang hindi sila tao, kundi parang 24/7 service provider. Ibig yung sabihin, minsan ang tingin ng mga miyembro sa elders ay para bang trabaho lang nila ang magbantay. Trabaho lang nilang magbigay ng payo. Trabaho lang nila na dalawin ang mga miyembro. Trabaho lang nila na makinig sa mga problema hinaing ninyo. Trabaho lang nila na magpasan ng pasanin ninyo. At yung kaisipan, na dapat ang elder laging available 24/7. Kaya ako sinasabi yan. Kaya ako ginamit yung ganyang classic expression dahil mali ang ating pagtingin. Mali na isipin natin na dapat laging naka-on call ang isang elder. Na para bang obligadong lutasin lahat ng problema ng bawat isa. At para bang wala silang karapatang mapagod. Wala silang karapatang magkulang. Wala yun sa scripture. Hindi ganito ang itinuturo ng Biblia. At tandaan sana natin, hindi sila mga robot na kayang gawin ang lahat. Hindi sila makina na walang kapaguran. Sila rin ay tao. May limitasyon. Nangangailangan din ng ating suporta. Nangangailangan din ng ating mga pananalangin sa Diyos.
Hindi sila all-powerful superman. Mga kapatid, malinaw ang paalala ng Book of Hebrews dito sa Hebrews 13 verse 17. Na kapag puro reklamo at pasaway ang tugon natin sa kanila, hindi po ito makakabuti. Hindi po yan makakabuti sa kanila bilang elder. Hindi na sila naapektuhan doon. Pati tayo. Tayo mismo. Kaya ito ang hamon sa atin. Na kung tunay nating iginagalang si Kristo bilang siyang pinuno ng iglesia, igalang at pahalagahan din sana natin ang ating mga elder na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ibinigay ng Diyos para tayo kanilang pangalagaan, pangasuwaan, bantayan. Bantayan ang ating mga kaluluwa. Huwag ko sana nating hintayin na maubos ang kanilang lakas bago tayo kumilos bilang kasama nila sa gawain. Ang bawat isa sa atin ay may bahagi at tungkulin. Kaya sama-sama tayong tumulong at magbigay lakas sa kanila upang ang lahat ng gawain ng Panginoon ay maging magaan at masaya sa ating pakiki-isa o sa ating pagkakaisa. At sa inyong mga kalalakihan, maging handa sana kayo na tumugon sa panawagan na ito ng Diyos. Kung nagnanais, nag-ahangad kayo ng ganitong klaseng gawain, mabuting gawain, para kayo ay maglingkod, ang isipan ninyo. Sa inyong mga elders, sama rin tayo. Huwag po sana kayong mangingin. Sapagkat sa inyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, tandaan na, si Kristo mismo ang gumagawa sa atin. Si Kristo mismo ang gumagawa sa inyo. At siya ang laging kasama ninyo alam. Sa lahat ng ito, kay Hesus Kristo lamang ang kapurihan at karangalan sapagkat siya ang ating dakilang pastor. Tandaan natin, siya ang magpapalakas sa iyo at susuporta ikaw bilang kanyang lingkod. Siya ang tapat na nagbabantay sa kanyang iglesia at sa bawat isa inyo. Sa kanya, kayo ay patuloy na lalakas at mananatiling matatag sa inyong paglilingkod. Amen. Tayo na lang. Aming Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mga kalalakihan na iyong ikinagkaloob sa amin. Kung itinalaga mo para sa mabuting gawain ng paglilingkod. Kalangin namin na sila iyong patatagin, palakasin pa, para maging kagamit-gamit palalo sa iyong ubasan, sa iyong iglesia. O Diyos, tulungan kami na maging kabakati kahit sa simpleng paraan. Matulungan namin ang aming mga elders. Gaya ng pananalangin, gaya ng pakikinig,
pagsunod sa kanilang mga payo. O Diyos, tulungan mong yung iglesia na magkaroon ng pagkakaisa, na magkaroon ng pag-ibig sa iyo, na ikaw ay aming mapaglingkuran ng may katapatan. Nawa ang mga salita namin narinig, ay manatili sa aming mga isipan, puso. Tulungan kami, kahit paunti-unti, malakaran namin ang iyong mga salita. Pagpalain mo yung iglesia. Pagpalain ang mga office bearer. Pagpalain ang iyong gawain. O mga tungkulin na iniasa mo sa kanilang mga pamilya. Tawad sa aming mga pagkukulang, pakasala, nagawa. Lalo higit turuan mo kaming lalo magtiwala sa iyong biyaya. Ang lahat ng aming pagpapagal at hindi mawawalan ng kapulutan. Sapagkat ikaw, aming Diyos, parito, namatay, huling nabuhay. Kaya aming paglilingkod at pananampalataya, hindi nawawalan ng kapulutan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.